Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? O, sino may sakit? Taas na kamay. Yan, pagagalingin. Pag hindi kayo nagtaas na kamay, hindi pagagalingin yan. Okay, sabi, may sakit ba sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatanda ng pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at ahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa inyong mga kasalanan. Kaya nga ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay, napakalaga ng ating pagninilayan. Sabi, may sakit ba sino man sa inyo? Sabi doon, yung pasimula, sabi, manalangin siya. May nagagalak ang sino man sa inyo, umawari. Ako'y naniniwala sa ating Panginoon, ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi niyo, ako'y nagpupuri sa Diyos. Sabi nga, prayer! Napakalaga ng prayer sa buhay natin. Magandang naiintindihan natin. Nag-pray ba kayo? Do we pray righteously? Sabi ko sa Biblia natin binasa kanina. Kasi ito, pag binalikan natin, itong malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sabi ko, sa English kasi yan, the prayer of a righteous person is powerful. Sabihin mo, powerful. Powerful. Ang panalangin daw ng taong matuwid ay makapangyarihan. May power. Amen? Hindi yung parang nagnanalangin ka. Dapat ang panalangin natin, yung pag nayayakig ang langit. Amen? Kung nabubulabog natin yung mga anghel sa langit para sila ang mismong dumulog sa ating Diyos at dinggin ang ating mga panalangin. Lalo yung panalangin ng mga may sakit. Amen po? Minsan, mga kapatid, ang naniniwala ba kayo na gusto ng Diyos na lahat ng tao gumaling? Bibigyan ko kayo na rason. Ano? Sabi niyo sa inyong katabi, gusto ni Lord gumaling ka. Tantamount ka sa gusto ni Lord na pagpalain ka. Yan, okay. So gusto ni Lord na pagpalain tayo. Gusto ni Lord na ma-answered prayer tayo. Gusto ni Lord na gumaling tayo, ma-solve yung mga problems natin. Why? Sabihin nyo nga, bakit Brother D? Bakit Brother D? Yan, eto yan. Una-una, pakinggan nyo mabuti ha. Eto, kung gusto natin na tayo'y ma-bless, gumaling, higit na gusto ng Diyos. Higit na gusto ng Diyos. First reason is, kapag tayo'y gumaling, o kapag tayo pinagpala, kapag tayo na-answer prayer, mga kapatid, sigurado yung magpupuri ka sa Diyos. Amen? Mahirap naman kasi magpuri sa Diyos kapag ikaw ay minararamdaman. Tama, pero pag ikaw'y pinagaling, mas madaling magpuri sa Diyos. Kasi may malaking dahilan ka na para magpuri. Tama? Kaya gusto ng Diyos na ikaw'y gumaling, tayo pagpalain. Amen? Dahil magpupuri tayo eh. Yun ang gusto ni Lord. Lagi tayo nagpupuri. Sabi ng Panginoon, praise the Lord. Amen? Sabi ng Panginoon, purihin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen? Praise the soul yan. Okay. Pangalawa, kapag tayo pinagaling, tayo pinagpala ng Panginoon, kaya gustong-gusto ng Diyos na tayo magpalain because marami magpapasalamat.
Gusto ng Diyos, lagi tayo nagpapasalamat. Amen? Mahirap magpasalamat kapag lagi kang minamalas. Tama? Tama ba? Pero pag binibless ka ni Lord, di ba? Common sense yun eh. Pag binibless ka ng Panginoon, siyempre, thank you, Lord. Tama? Yun ang gusto ng Panginoon. Marami nagpapasalamat sa Panginoon. Para yung demonyo, naniniwala ba kami demonyo? Para yung demonyo napapahiya. Kasi bintang yung demonyo, hindi mabait yung Diyos nyo. Ang sabi ng demonyo, hindi mapagpala yung Diyos nyo. Hindi mabuti yung Diyos nyo. Amen? Malamot yung Diyos nyo. Yun ang gusto ng demonyo eh. Lagi iniuutok sa atin. Pero ang Panginoon, sa totoo lang, gusto niya pagpalain tayo. Amen po? Pangatlong rason kung bakit gusto ng Diyos na pagpalain tayo, para maging pagpapala din tayo sa iba. Pag gumaling ka, siyempre nakakatulong tayo sa iba. Pero pag ikaw may sakit, ikaw yung nangangailangan ng tulong. Tama? O, anong gusto nyo? Kayo ang tumutulong, kayo ang tinutulungan. Tumutulong. Kaya sabihin nyo sa inyong katabi, humanda ka na. Pagpapalain ka. Para maging pagpapala ka rin. Amen. Amen? Amen. Palakpakan ng Panginoon. O. Siyempre, hindi naman po pwede na yung biyaya sa iyong kapitbahay ay bigla na lang babagsak ang isang kapag bigas. At pag biglang bumagsak yun sa kapitbahay mo, ay hindi pagpapala yun. Amen? Kaya ang gagawin ng Panginoon, pagpapalain ka para ikaw ang maging pagpapala sa kapitbahay mo. Amen? Maliwanag ba? O, isa pa, pag tayo ay pinagpapala, pag tayo gumaling, mas malaki ang posibilidad na tayo magmahal sa Diyos ng higit kaysa dati. Amen? Siguro kung hindi ako pinagpala ng Panginoon ng sobra-sobra, mga kapatid, kung hindi ako na-answered prayer lagi, siguro hindi na ako naglilingkod ng ganito. Amen po? Ako, araw-araw, kung saan-saan ako nakakarating, araw-araw, walang kante, mga kapatid. Amen po? Okay, bukas, nasa Mandaluyong naman ako. Sa linggo, naroon naman ako sa Bulacan. Di ba? O, bakit? Ay, kasi nga, dahil sa biyaya na tinanggap ko, nagkaroon ako ng pagmimiti na may padama sa Panginoon ang aking pagmamahal at pasasalamat sa pamamagitan ng paglilingkod. Amen? Ayaw ba pag pinagpala maglilingkod? Oo. Yung magagandang kumanta dyan, sumahan natin yung choir natin, hindi ba nahihiya pa kumanta? Oo. Amen? Oo. Yung kumakanta sa video okay lang, naku, gamitin niyo yung boses nyo dito. I-bless kayo ng Panginoon. Amen? Huwag niyo sabihin, matanda na kami. Hindi pinag-uusapan dyan matanda, ang pinag-uusapan dyan puso. Amen. Gusto mo bang maglingkod? O daming biyaya mo na tinanggap, di ka naglilingkod. Nakikinig ba kayo? Ang paglilingkod ay tanda ng pasasalamat, tanda ng pagtanong ng utang na loob. Amen? Gusto niyo bang masabihan kayo ng wala kang utang na loob? Diba ayaw natin? Kaya maglingkod tayo. Mayroon at meron tayong magagawa para kay Lord. Amen? Amen? Amen. Sabi niyo sa katabi niyo, sabi niyo, narinig mo ba yon? Nangungusap si Lord sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, prayer. Ako naniniwala, ang daming mga answered prayer na yung gabing ito, ang daming pagagalingin ng Panginoon. Amen? Yeah. Hey, what is a prayer? Yeah. Number one, it is a communication with God. A communication, nakikipag-ugnay tayo, nakikipag-communicate tayo, nakikipag-usap tayo kay Lord. Amen? Whenever we pray, tandaan po natin, nakikipag-usap tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon. It is a communication. Pangalawa, it is a privilege to meet the Most High personally. Pag ikaw, makikipag-usap kay Mayor,
hindi ka po pwedeng didirekta. Hingi ka pa ng appointment. Minsan may bakar ka pa. Tama? Pero si mayor ay mayor lang. Di naman kilala sa stage mayor eh. Di nga kilala sa ano eh. Hanggang dito lang eh. Sa amin, di kilala yan. Sa Laguna. Amen. Pero ang Diyos, every time na kakausapin natin siya, tanda natin, ang kinakausap natin is the Most High. Yung pinakamataas, pinakamakapangyarihan, lahat ng pinaka. Sipin niyo yan, tapos katakamaran mo kang kausapin. Di ka na nga hihingi ng appointment, ikaw nga ang hinihintay eh. Tapos may mga pagkakataon, tinatamad ka pa, o kaya naman tinutulugan mo pa. Nakikinig ba kayo? Tapos magtataka ka kung bakit di ka pinagpapala. Naririnig niyo? Magtataka ka kung bakit sa halip na pinagpapala ay pinagpapalo. Narinig niyo? Oh, one of the reasons why. Okay. Pangatlo, a prayer is a conveyor of petitions. Kung pag sa pamamagitan ng prayer, na ipapadala natin ang ating mga prayer requests kay Lord. Amen? Amen. Amen? Amen. Siya yung conveyor natin. Nadadala yung ating prayer request doon kay Lord. Amen? Pangapat, it is an opportunity to pass our burdens unto God. Pakinggan nyo mabuti. Nakikinig ba kayo? Sabihin nyo nga, opportunity. Opportunity. Ito yung sa magandang pagkakataon na yung ating daladala, yung ating load ay ipasa natin kay Lord. Pasa load kay Lord. Sabihin nyo nga, pasa load kay Lord. Wala. Nagagawa natin yun sa prayer. Yung ating mga burdens, yung ating mga daladala, yung ating mga pasa, yung ating mga kabigatan, sa pamamagitan ng prayer, na ipapasa natin, mawawala na sa balikat natin, may ipapasa natin sa kay Lord. Amen? Kaya pag-uwi, dapat wala ka ng daladala. Naririnig nyo? Okay. Ngayon, what is a prayer in the sight of God? Sa palengke naman ng Diyos, ano ang prayer? Nakikinig kayo. Hello? Hi. Pag tinitingnan tayo ng Diyos, ano ang prayer sa harapan niya? Ano yung meaning noon? Ano yung, kumbaga sa ano yung nasa-sense niya kapag tayo nag-pray? Unang-una, it is an act of faith. Alam niyo ba yung mga atheists? Alam niyo yung atheists? Yung mga tao hindi naniniwala sa Diyos. They don't believe that God exists. Hindi sila naniniwala. Huwag niyong aasahan yon na manalangin. Hello? Unawain niyo ito, ha? Yung mga atheists, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, huwag niyong aasahan na magdasal. Kasi wala nga silang Diyos eh. So therefore, hindi talaga sila magdadasal. Ngayon, kayo ba naniniwala sa Diyos? Amen. Sino naniniwala sa Diyos? Okay, ibig sabihin may faith tayo, may pananampalataya. Aba, tayo ang obligadong magdasal. Kaya kapag hindi ka nagdadasal, at yung mga atheists ay hindi nagdadasal, ano pinagkaiba nyo? Kikinig ba kayo? Ulitin ko ha. Yung mga atheists, huwag mong asahang magdasal. Kasi wala na sa Diyos eh. Tayong mga naniniwala sa Diyos, may faith tayo, may pananampalataya tayo sa Diyos, tayo ang obligadong magdasal. Ngayon, kapag hindi sila nagdadasal at hindi rin tayo nagdadasal, wala tayong pinagkaiba sa tao na walang Diyos. Nakikinig ba kayo? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kaya ikaw, huwag kang tatamaring nagdasal. Palakpakan natin ng Panginoon. Kasi ganito, pakinggan nyo ha, pag tayo tinatamad magdasal, di tayo nagdadasal, tandaan niyo yan.
Tayo ang nawawalan. Sabi nyo nga, tayo ang nawawalan. Bakit? Eto, ang epekto niyan. Pag tayo tinatamad magdasal, makinig kayo mabuti. Kapag tayo tinatamad magdasal, ito ang epekto. Ang demonyo, 24 hours kung magdasal. Nakikinig ba kayo? Ang demonyo, sabi nga sa Bible, manit-manaog, laging hinihingi sa Diyos. Anong hinihingi ng demonyo sa Diyos? Pwede ko bang bigyan ng cancer ito? Pwede ko bang i-disgrasya ito? Pwede ko bang pasagasaan sa kain ito? Lagi siyang hinihinging masama. Eh siyempre, demonyo hindi. Alam mo humingi na mabuti yun. Tama? Common sense. Ang lahat ng hinihingi ng demonyo, siya ikasasama ng tao. Kaya dapat, mas matindi tayong magdasal para i-counteract natin yun. Kontrahin natin yun. Ay pag tinatamad ka, yari ka. Bakit? Baka siya ang ma-answered prayer. Sabi nga sa inyong katabi, mag-isip ka nga. Totoo yun. Ay, 24 hours na nagdadasal, tulog ka na, nagdadasal pa yun eh. Amen po? Ay, paano kung ikaw tinututukan ng dasal? Di ba? Pwede ko bang bukas magkadenggi ito? O, di ba? Amen. Hello? Sabi ko sa inyo katabi, dagdagan mo ang pagdadasal mo. Para sa iyo yan. Amen? Okay. Sabi doon, minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Tanda natin ang mga alagad ay mananampalataya. Yan ang mga unang mananampalataya, yung mga alagad. Nagpaturo kay Jesus. Amen. Maliwanag po. So, ang panalangin is an act of faith. Amen po. Isang gawa ng pananampalataya. Pag ikaw'y talaga mananampalataya, makikita yan sa iyong pagdarasal. Sa iyong pagdarasal, yung malalalim ang pananampalataya, mas madalas magdasal yan. Mas seryoso magdasal, mas tamang magdasal, mas tainting kung magdasal. Amen? Sukatan yan ang pananampalataya. Amen po. Tanda natin, sabi ng Panginoon, pakinggan niyo mabuti ha. Pakinggan niyo. Hindi, sabi sa Hebrews chapter 11, verse 6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Yes, no? Lagi naghahanap ang Diyos ng pananampalataya sa atin. At isa sa paraan para express natin, ipakita natin ating pananampalataya is prayer. Amen po? Oh. Pangalawa, it is an act of obedience. Ito ay tanda o gawa ng pagsunod. Sabi nga pagsunod. Pagsunod. Kasi ang utos ng Panginoon, isinalay sa niya Jesus ang isang kalinaga upang ituro sa kanila na dapat, sabi nga dapat, na dapat silang manalangin at huwag mawala ng pag-asa. So utos yun na dapat tayong manalangin. Utos. Naririnig niyo, utos. Kapag hindi ka nagdarasal, sumusuway ka sa utos. Ano ang magpapalain ng Panginoon? Ay sabi ng Panginoon, pakinggan nyo Isaiah chapter 48, verse 18. Kung sinusunod mo lamang ang aking mga utos, ano ang isa sa utos ng Diyos? Magdasal. Manalangin. Amen? Utos yan. Sabi na kung sinusunod mo lamang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang agos ng tubig sa ilog na hindi natutuyo. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang along gumugulong sa dalampasigan. Sipin mo yun. Baka kaya hindi tayo pinagpapala. Nagdadasal nga. Ang babaw-babaw ng dasal. Amen? Hello? Sabi nyo nga sa katabi nyo, kumusta na ang buhay panalangin mo? Kumusta na ang buhay panalangin? Ano sa English yun? Prayer life. Prayer life. Kumusta na yung prayer life natin? Amen? Ang pagkalaga niyan. It is an act of obedience.
Isa pa, sabi, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Utos yan. Utos in every circumstances. Dapat nananalangin tayo. Kay pangit, kay maganda ang nangyayari, we should pray. Amen. Amen ba? Minsan, kapag maraming ulam, di na nagdadasal. Amen. Basta na ng laklak. Amen po. Hindi man lang magpasalamat, magdasal, Lord, ang daming hindi nakakakain ngayon. Ako'y may kinakain. Thank you, Lord. Salamat. Naririnig nyo? Sabi nyo sa inyong katabi, nagdadasal ka ba bago kumain? Ang mga tao hindi nagdadasal bago kumain, mga walang. Nakikinig ba kayo? Tanda natin, ang daming hindi nakakakain. Bakit? Una, wala. Pagkain. Pangalawa, may sakit. Amen? Pangatlo, nasa gera. Pang-apat, nasa kalamidad. Ano ka makakakain kung inaanit ka ng baha? Sige na. Hello. Pero yung pinakakain ng Panginoon yung maayos, sarapan ng ulam, di man lang nagdadasal. Hello. Palakpakan natin ng Panginoon. Pangatlo, prayer is an act of humility. Ang taong hindi nagdarasal, mayabang sa harapan ng Panginoon, hindi ko pagpapalaking. Bakit? Sabi ng Panginoon, kaaway ng Diyos ang mga mayayabang. Ang matataas ang loob. Pag tayo hindi nagdarasal, para sinasabi mo, kaya kong pagpalain kahit hindi ako tulungan ng Diyos. Mayabang. Mayabang yan sa harapan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang nagpapakataas ay babagsak. Narinig niya? Sabi ng Panginoon, Santiago chapter 4, verse 6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kalaban lang ng Diyos ang mga matataas ang kalooban. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Ang taong mapagpakumbaba, lagi yan nagdadasal. Hindi yan bilib sa sarili niya. Hindi yan nananalo sa kanyang karunungan o sa kanyang lakas. Bakit? Ang Diyos ang may hawak ng lahat. Everything is under the power, the control of God. Remember that, mga kapatid. Tandaan po lang, wala tayong may pagyayabang. Isang ganyan lang, baka maubos ang iyong sambahayan. Ikaw lang ang matira. Totoo yan. Wala tayong pagmamalaki. Amen? Isang ganyan lang, mausisan mo. Abay, lahat may sakit. Nakikinig ba kayo? Ikaw ang natirang walang sakit para ipaalam sa inyo. Para ipaalam sa inyo kung ano ang sakit na ginagawa mo sa Panginoon. Binabaliwala mo siya. Mayabang tayo sa harapan ng Panginoon. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, kapatid, pray ka more. Pray ka more. Palakpakan natin ng Panginoon. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas na kayo. Prayer is an act of humility. Kapag ikaw lagi nagdarasal, nagpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Amen po? Sinasabi mo, I cannot do anything apart from you, Lord. I need your help. I need your guidance. I need your grace. Amen po. Huwag tayo magmamalaki. Pagising sa umaga, dasal kaagad. Dasal, sabi nyo nga, dasal. Dasal. Bago pandisal. Bago pandisal. Amen. Amen. Bakit? Kasi, pag hindi ka nagdasal, para sinasabi mo, Lord, kahit hindi mo ako samahan, at wala kang tulong, para sinasabi, indirectly, ganyan sinasabi mo sa Kanya. Pero kung uunahin mo pagdarasal, madaling araw ka lang nagdadasal ka na,
nagpapakumbaba tayo sa Panginoon at pinakikita natin sa Panginoon, I cannot live without you, Lord. Amen? Di ba sabi ng Panginoon? John chapter 15, verse 5, apart from me, you can do nothing. Wala tayo may pagmamalaki. Amen? Sabi niyo sa inyo katabi, isang iglap ka lang. Wala ka may pagyayabang. Pagyayabang. Amen? Sabi, tanging si Yahweh lang ang aking pag-asa. Tingnan niyo? Tanging si Yahweh lang ang aking pag-asa. Tulong na malaki, sanggalang siya. Tulong na malaki, sanggalang. Sige, kaya mo bang ingatan ang sarili mo? 100%? Hindi. Hindi mo nakikita ang demonyo. Tama? Kaya dapat lagi tayo lumalapit sa Diyos. Hingi natin ang patnubay, ang tulong ng Diyos, at ang kanyang pag-iingat sanggalang. Protection. Amen po? Paliwanag ba? Hello? Sabi, nang panahon yun, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Tingnan nyo, magdamag nanalangin. Pambihira, tingnan nyo, si Lord na yun, Diyos na yun, nagdadasal pa. Ikaw pa kaya ang hindi magdasal? Ay kung yung Diyos nga nananalangin na magdamag Tapos ikaw, mangumuros ka lang, tutulog na, at sasabihin mo, naunawaan na ni Lord yun. Demonyo nagbulong sa iyo noon. Nakikinig pa kayo? Amen! Saan ba nanggagaling ang katamaran? Di ba sa demonyo? Kaya pag tinatamad ka magdasal, kinukubabawan ka ng demonyo. Hello? Aba, sinasabi ko ang totoo. Para maging kalugod-lugod. Magalit man kayo sa akin, ang mahalaga, natutuwa sa inyong Diyos. Yun ang sa akin ang importante. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Okay. Now, number 4, it is the pasok lang. Pag ikaw lagi nagdarasal, pinatandama mong mahal mo ang Diyos. Bakit? Because it is spending time with Him. Di ba pag nagmamahal ka, ang gusto mo lagi mong katabi yung minamahal mo, tama? Sino dito nagmahal na? Diba? Lahat na nagmahal gusto niya, ang kanyang minamahal katabi niya, lagi. Pausap niya lagi. Mahal niyo ba ang Diyos? Amen. Ay bakit may tinatamad niya magdasal? Ang pag-ibig na hindi ipinadarama, ang pag-ibig na hindi ipinararanas ay walang kwentang pag-ibig. Para maging totoo yung pag-ibig natin, ipadama mo yan, iparanas mo. At the best expression of love is time. Time. Communication. Sabi nga sa inyo katabi, naintindihan mo ba yun? Maliwanag po ba? Nakikinig ba kayo? Sabi nyo sa inyo katabi, alam mo, nasasaktan na ako. Salamat naman, may pakiramdam ka. Amen. Kasi minsan, complacent tayo Akala natin okay na tayo. Bakit? May bumubulong. May bumubulong. Ano yung bumubulong? Demonyo. Okay ka na. Wala ka namang inaagabyado. Wala ka namang kinakapakan. Naghahanap buhay ka ng maayos. Okay ka na. Demonyo may sabi niya. Kasi ang sinasabi ng Diyos ay ito. Be holy as your Father in heaven is holy. Magpakabanal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. Mayroon bang banal na tamad magdasal? Sagutin niyo ako. Mayroon bang banal na tamad magdasal? Lahat na naging banal, matinding magdasal. Amen? Amen. Kaya ayaw ng demonyo na tayo ay magdasal. Kasi bumabanal tayo. Bumabanal. Ayaw ng demonyo na maging banal tayo. Ang gusto niya, kampante ka. At sabihin mo, mabait ka na. Lagi ka nagsisimba. Hoy, ikaw nga may absent pa sa misa Pero ang demonyo walang absent.
Lagi narito yan. Nauna pa. Amen? Bakit? Para guluhin na nagsisimpa. Amen? Paano ginugulo? Pag nariyan ka, pagkatapos kinausap ka ng katabi mo, ang ibig sabihin, yung katabi mo, pinubabawa ng demonyo para kausapin ka, para hindi ka mag-concentrate. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, kaya ikaw, huwag mo akong kakausapin. Palakpakan natin ang Panginoon. Maliwanag ka, totoo yun. Hindi ako nagloloko, totoo yun. Ayaw niya magpakabanal tayo. Ayaw niya. Kaya, pagka pinag-uusapan pagpakabanal, naku, tandaan niyo po yan. Tandaan niyo yan. Corny daw yan. Sobra ka naman. Magpakabanal. Wala mong ay, dito tayo yan. Amen. Sabi ng Panginoon, Hebrews chapter 12, verse 14. Without holiness, no one can see God. Naririnig nyo? Sabihin nyo sa katabi nyo, magpakabanal tayo para makarating tayo sa langit. O, bakit? Kasi tatanda natin, ni konting kasalanan, hindi pwede sa langit. Kaya ang gagawin natin, lagi tayo magdarasal. Lord, patawarin mo ko. Lord, tulungan mo ko. Lord, linisin mo ko. Lord, Lord, Lord. Amen? Oh. Diyos lamang ang makapaglilinis sa atin. But you have to do your part. Prayer is the best. Amen? Oo. Sabi, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Mahal mo ang Diyos. Mahal ba natin ang Diyos? Yung mga tamad magdasal, yung konti lang magdasal, nakalimang minutong magdasal, ang haba-haba na raw noon. Nakikinig kayo. Hindi totoo yung, dahil pag nagmamahal ka, tingnan nyo, nung nagka-boyfriend kayo, sister, di ba nung nagka-boyfriend kayo? Amen? Amen? O, di ba nung araw, magkasama na maghapon, namamasyal, pagka-uwi ng bahay, sila pa rin magkausap sa cellphone. Tama? Hindi ba uso sa cellphone? O yung iba naman, sa sobrang pagmamahal, di ba? Pag nagmamahalan, tama? Nag-uusap, mga kapatid, o ba hindi naman malayo ng oras? Amen? Iisang topic, pusa lang. Pusa. Pinag-uusapan pa, nung mag-loob yung pusa, lahat ng uri ng pusa. Pusang batik-batik, pusang itim, pusang pula, pusang idilaw, lahat ng pusa na uri ng pusa. Wala ka kwenta-kwenta. Pero, tumagal ang usapan. Bakit? Because they love each other. It is all because of love. Amen? Hindi ka nangiinip. Kaya kapag mahal mo ang Diyos, hindi mo kinaiinipan ang magdasal. Kinasasabikan mo ang magdasal. Amen! Palakpakan ng Panginoon. Oh. Hindi ba sabi yun? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Okay, ito. Pakinggan niyo mabuti ito. What are the 9 elements of a powerful prayer? Yan. Gusto nyo ba maging powerful ang prayer nyo? Lalo sa mga may sakit. Sa mga may sakit, mamaya, mag-pray over ako. Mga kapatid, papahid ako ng langis. Tanda natin, kapag ito sinabuhay natin, your prayer is powerful. Amen? Okay, handa na kayo? Ito, number 1. Ito. 9 elements. Isang element o ano ba sa Tagalog element? Elemento. Ibig sabihin bahagi. Amen? Sangkap. Yung sangkap. Sangkap, ha? Ibig sabihin, pag ito nabuo mo itong siyam na ito, answered prayer ka. Amen? Pakinggan na, ha? Pag ito nabuo natin ngayon, pag ito, answered prayer ka. May himala ka. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, gagaling ka. Gagaling ka. Yan. Amen. Okay. Number 1. Number 1 element. With a reconciled status with God. Ibig sabihin, bago tayo magdasal, dapat nakipagkasundo na tayo sa Diyos. Huwag ka magdadasal, basta na.
Yung pala galit sa yung Diyos. Ano ka makakalapit sa galit sa'yo? Dapat kasundo mo ng Diyos. O paano? Tingnan nyo, sabi ng Panginoon, Isaiah 59:1-2. Tingnan nyo ha, sabi doon. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Kahit na ang tindi ng problema mo, sakit mo, sabi niya, kaya kang iligtas. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang hinain mo, ang iyong hinain. Ang masasama o yung ating palta, yung ating mga magagawang masama o kasalanan, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya ikinubli niya ang kanyang mukha sa inyo at hindi niya kayo marinig. Kaya pala kahit pray ka ng pray, hindi ka marinig ni Lord. Tinatago pa niya ang mukha sa iyo. Parang tinahagon mo yung mukha. Lord, ini-imagine mo yung mukha ni Lord. Sabi naman ni Lord, itinatago niya kanyang mukha. Ayaw niya ikaw pakinggan. Why? Kasi ang problema ay ito. Sabi niyo sa inyong katabi, may itinatago ka bang kasalanan? Tandaan niyo yan. Hello? Tandaan niyo yan. Amen po. Kailangan maikumpisan yan. Kailangan maihingi natin ng tawad muna. Maliwanag po. Sabi na, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay may gaganda at magiging maginhawa. Makipagkasundo ka, paano tayo makikipagkasundo? Umiita ng tawad sa Diyos. Amen po? Okay. Now, pangalawa, with a forgiving heart. Sabi niyo sa katabi niyo, sabi niyo, tapik-tapikin niyo, palikat ng katabi niyo, sabi niyo sa katabi niyo, magpatawad ka na. Magpatawad ka na. Nakikinig kayo? Kahit dasal ka ng dasal, di ka marinig. Bakit? Kasalanan ng hindi pagpapatawad. 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 Nakikinig ba kayo? Sabi ng Panginoon, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos. 1 John chapter 4, verse 20. Sabi nyo, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos na nagagalit naman sa kanyang kapwa ay sinungaling. Sabi ng Panginoon, kung yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo mamahal. Paano mo masasabi mong mamahalin mo yung Diyos na hindi mo nakikita? Hello? Ulitin ulit, tapikin nyo ulit ang katabi nyo. Hindi mo magpatawad ka na. Para marinig ng Diyos ang dalangin mo. Sabi dito, hindi ha? Basahin nyo nga na sabay-sabay. Basahin sabay-sabay. 1, 2, 3. Pagkay tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Tingnan nyo yan? Para patawarin pala tayo, kailangan magpatawad na rin. Pag hindi ka pala nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Narinig niya? Taas ang kamay ng mga gusto magpatawad. Taas ang kamay ng mga gusto magpatawad. Para makalaya tayo dyan, sabihin natin, Ama, lahat po na nagkasala sa akin. Lahat ng nagkasala sa akin. Pinatatawad ko na silang lahat. Tawad ko na silang lahat. Dahil gusto kong patawarin mo rin ako. Dahil makasalanan din ako. Patawarin mo sila. Patawarin mo rin kami. Sa ngalan ni Jesus. Amen! Amen! Siguraduhin ng totoo yan, ha? Ang Diyos, ang ating kausap. Amen po. Alam niya ang totoo, alam niya din ang hindi. Isa pang elemento ng isang powerful prayer ay yung with a good motive. Dapat, bakit mo hinihingi yan? Bakit gusto mong gumaling? Bakit nangihingi ka ng 10,000? Bakit? Ikaw na nangihingi ng 5,000. Bakit ka nangihingi ng 5,000 kay Lord? Nakikinig ba kayo? Meron dyan nangihingi. 25,000 ang hinihingi. Alam ni Lord yan. Bakit mo hinihingi yan? Dapat, pag tinanong sa'yo, bakit mo hinihingi? Ay mabuti po ang intention ko. Dapat mabuti. Sabi dito, James, chapter 4, verse 3. Sabi doon,
at humingi man kayo, wala rin kayong tatanggapin dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Kaya pala nangingi 15,000, magbuburakay. Magpapasarap lang. Mag-i-Instagram lang. Ipopost lang para inggitin ng iba. Hindi mabuting layunin. Nakikinig ba? Bakit gusto mong gumaling? Bakit? Kasi po, para mapuntahan ko yung mga may utang sa akin. Yeah. Kaya pala gustong gumaling, para singilin yung mga may utang sa kanya. Amen? Number 4. Sa helmet, hingin natin in the name of Jesus. Hingin natin in the name of Jesus. Okay, sabi sa John 14:13-14, sabi doon, sinabi ni Jesus, ano mang hilingin ninyo sa pangalan ko, sa pangalan ni Jesus, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, sa pangalan ni Jesus, ito'y aking gagawin, sabi ni Lord. Kaya pag nagdadasal tayo, hinihiling ko po ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen? Amen? Amen. Mamaya magdadasal tayo. Okay, next ito. With a great faith. With a great faith. Dapat matindi yung pananampalataya mo. Ano yun? Sabi sa Mark 11:24, kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap na ninyo yun. Anong ibig sabihin nun? Pag humingi tayo, inaangkin na natin. Pag uwi natin, nakangiti na tayo. Amen. Para bang dala-dala mo na yung iyong answered prayer. Hindi yung uuwi ka na kasi maanap ka pa rin. Nag-iisip ka pa rin. Gulong-gulo pa rin ang isip mo. Puro negatibo pa rin. Ay, hindi ka tutugunin yan. Amen? Amen? Kaya pag umuwi tayo, mamaya, ang gagawin natin, nagpapasalat. Thank you, Lord. Ako naniniwala po, Lord. Tinugon mo na ang aking panalangin. Thank you, Lord. Masaya ka. Ang gagawin mo ngayon, mag-blow out ka na. Amen. 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 Kaya yung kasama mo mamaya pag-uwi, huwag mo na tayo umuwi. Tayo muna sa Jollibee. Wow, pasara sa Biblia. Ay, bakit? Isa sa Jollibee yung answer prayer mo eh. Amen. Amen. Tingin nyo, sinabi doon. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hihingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun, natanggap na ninyo yun, at matatanggap na ninyo yun. Amen? Amen. Walang uuwi na kasimangot. Amen. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Okay. And Mark 9:23, mangyayari ang lahat ng sino man may pananampalataya. With humility, may kababaan loob. Sabi ng Panginoon ito, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Amen? Pakumbaba tayo kay Lord. Lord, I am a sinner. I am not worthy. But I know you're a good God. Mahabakin ka. Amen po? Amen. Okay. Ito. Mga mapagpakumbabay, iyong ililigtas, ngunit ang kalari iyong ibinabagsak. Humility. Number 7, last 2. Sabi dito, with patience, huwag kayo nagmamadali. Alam ni Lord ang tamang oras. Amen po? Amen. Okay. Sa Diyos na si Yahweh matiyag ang maghintay. Ang aking panagoy, kanyang pinakinggan. Sa palong malalim na lubhang maputi, iniahon niya at do'y inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag. Taglay ng buhay ko. Ibig sabihin, in-answered prayer siya. Amen po? Dahil naghintay siya sa pagkilos ng Panginoon. Amen po? With a partner. Napakalaga po, huwag sabihin sa katabi niyo, huwag kang a-absent. Kasi dito, may kapartner tayo pag nagdadasal. Amen, may kasama tayo. Sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakalot sa inyo ng aking amang nasa langit. Napakalaga may kapartner sa may asawa. Sa may asawa, kayong dalawa. Ito ang technique.
Lagi kayo magdasal magkahawak ng kamay. Kung ano yung hihingin ninyo, magkaisa kayo. Kasi ang mag-asawa, hindi na dalawa, sila iisa na. Yan ang dapat na nagkakaisa. Subukin nyo lang yan. Sigurado, sa isang taon may baby na kayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Oo. Subukin nyo lang. Sige, i-straight nyo lang na lagi kayo nagdadasal mag-asawa. Isa lang hingin nyo. Amen po? Okay, let's ito. Last, with the covenant to God. Meron kang anong covenant? Kasunduan kay Lord. Tingin si Hannah. Yeah, si Hannah to. Ito. Si Hannah hindi nagkakaanak ito eh. Ha? Ito si Hannah hindi nagkakaanak. Pero kanina nananalangin to. Sabi ni Hannah, ganito ang kanyang panalangin ni Hannah. Ni Hannah, sabi doon. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, iyahandog ko siya sa inyo. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Ibig sabihin, iaalay niyo sa Panginoon para maglingkod. Subukan niyo lang na ano ang hihingi niyo ngayon, mayroon kayong covenant kay Lord. Tingnan sa Antipolo, ang dami nagsisimba doon. Amen? Bakit? Lord, pag ako tinugon mo, pag ako pinagaling mo, babalik ako dito sa isang taon. Babalik ako dito sa isang buwan. Oh, kaya ang dami nagsisimba doon. Bakit? Kasi yan ang isa sa technique. Amen? Oh, palakpakan ng Panginoon. Okay. Tayo tumayo, mga kapatid. Okay. Mga kapatid, napakahalaga ng ating pananampalataya. Hindi natin nakikita ang Diyos. Tanda natin, ito hindi gawain ng tao. Ito po'y gawain ng Diyos. This is a work of God. This prayer meeting is a work of God. Amen po? If you believe tonight that God is in our midst, have faith. Makipagkasundo tayo sa Kanya. Huwag kayong lalapit na hindi pa nakakapagpatawad. Sayang ang paglapit ninyo. Siguraduhin nyo wala na kayong sama ng loob at kaya nyo nang tingnan ng mata sa mata ang inyong kinasamaan ng loob bago kayo lumapit sa gabing ito. Sabi ng Panginoon, with God nothing is impossible. Gusto ng Diyos na i-bless tayo. Gusto niya. Ano man yung prayer natin, lubog ka man sa utang, ako ang tindi noong ako ay lumapit sa Panginoon. Sinunod ko yung siyam na yan. Sinunod ko yung siyam na yan. May pansampu pa nga dyan eh, fasting. Fasting. Sa totoo lang, ako lubog sa utang, nakademanda ako ng 3 counts ng bouncing check. Hindi ako makakuha ng pero pinag-fasting yan, pinag-pray ko, lahat ng siyam na yan, ginawa ko. And true enough. Mga kapatid, 6 na beses akong hindi ako makakuha ng NBI clearance. Mga kapatid, 6 na beses akong kahit saan ako kumuha, ibig sabihin, may sa. Patunan ko yan. Number 1 ay yung aking asawa na kaisa ko sa prayer. Kasi natutunan ko, ang mag-asawa nung ikasal, hindi na sila dalawa, sila isa na lang. Dapat itong iisa, nagkakaisa. At yun, the most powerful prayer. Amen? Okay, tonight, mga kapatid, nasa iyo. Nasa inyo. Ang Diyos kayang-kaya. Gusto niyang i-bless tayo. But, we have to be. Kailangan nating maganap yung gusto niya. Ano yung gusto niya sa atin? Maging matuwid tayo. Maging totoo tayo mga anak. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Yun ang mahalaga sa Kanya. Amen po. Father God, sa oras na ito, narito po kami. Magpapakumbaba kami sa iyong harapan. Aaminin namin lahat ng aming kasalanan.
Hingi kami ng tawad sa inyo sapagkat alam namin, Panginoon, hadlang ang mga kasalanan ito. Yung mga sama ng loob namin, Panginoon, sorry po. Sorry po. At sa oras na ito, Lord, isusuko namin ang lahat ng iyan sa iyong harapan. Magpapatawa din kami sa mga taong nagkasala sa amin sapagkat kami man ay nangangailangan din ng kapatawaran ng aming Diyos. Ikaw yun, Ama, sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Close your eyes. Kung intindihin ng inyong katabi, makipag-usap po kayo ng puso sa Panginoon. Binibigyan niya sa atin ang pagkakataon. Hindi natin siya nakikita, pero narito siya sa kanyang tahanan, ang simbahang ito. Narito siya sa ating kalagitnaan. Handa siyang makinig sa anuman sasabihin natin. Sapagkat talaga namang gusto niya yan. Gusto niya nakikipag-communicate. Gusto niya nakikipagtagpo tayo sa Kanya. Gusto niya nakikipag-usap tayo sa Kanya. Gusto niya nakikiusap tayo sa Kanya. Nagpapakumbaba tayo sa Kanya. Mas nadadama na ng Panginoon na siya'y Diyos sa ating buhay kapag tayo nagpapakumbaba, kapag tayo nagmamakaawa sa Kanya, kapag tayo humihingi ng tulong sa Kanya, kapag tayo ay lumalapit sa Kanya at kinikilala natin ang Kanyang pagka-Diyos. Niyayaan ko po kayong lumapit sa Panginoon. Kausapin Diyos niya. Humingi tayo ng tawad at magpatawad din tayo. Manalig tayo ng gabing ito. Gabi ng himala. Gabi ng pagpapala. Gabi ng kalayaan. Gabi ng kagalingan. Gabi ng biyaya. Gabi ng katugunan sa ating mga panalangin. Magtiwala tayo ng lubos. Ang kinilat sa ngalan ni Jesus. Cleanse us with the precious blood of Jesus from head to foot, especially our hearts, O Lord. Cleanse us. Yes, O God. Linisin mo nga kami. Patawarin sa aming mga kasalanan, Lord. Tingin mo ang aming mga pagsamo ngayon. Tingin mo ang aming mga pagdaing sa iyo, Diyos. At ang narito, Panginoon, nagmamakaawa po kami, Lord. Naamin namin kami mga makasalanan. Ang aming bibig, maraming nasaktan. Marami siyang nasugatan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, ang aming isipan, mapanghatol, mapanghusga. Tawarin mo po kami. Sa mga pagkakataong galit na galit kami, Lord. Alam namin, ng taong kinakagalitan namin, pinag-alayan ko rin ang buhay. Pero ang mahalaga sa amin, damdamin namin, ang kalooban namin. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Lord, Jesus, have mercy on us. Father God, our prayers, patawarin mo sa amin. Wala kami may pagyayabang. Ikaw lang ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang mga walang imposible. Sa oras na ito, Panginoon, lalapit kami sa iyo. Holy Spirit, please, pagpalain mo po ang langis na ito sa aking kamay. Basbasan mo ito, laluyan mo ng kapangyarihan. Lalo ng kagalingan, puri ng karamdaman. Please, O God, lahat ng mapahirap ko nito, yakapin mo, Panginoon.
Tugunin mo ang kanilang mga panalangin. I-answered prayer mo sila, Panginoon. Sino man papahiran ko nito? Lord, palayain mo. Pagalingin. Mga kapatid, inaanya ko po kung lumapit sa harapan. Isang pila lang. At marami tayo ang gabi nito. Pag kayo napahiran ng langis, huwag na kayong mag-alinlangan. Huwag na kayong mag-alinlangan. Sa ngalan ni Jesus, ang kinin nyo na. Ang kinin nyo na. Huwag kayong mag-alinlangan. Wala akong magagawa ang ipagkakita. Just believe. Just believe. Hallelujah. Ay sa'yo, wag na masakay. Ikaw ang aking ina ng buhay. Ikaw ay mapapagaling. Mabigani ng pag-ianat mo Kawang aking tanging
ng puso, piling mo'y isang alangin, pag-ibig. Panginoon ko, ng puso, piling mo'y isang alangin, pag-ibig. Isang ko, so strong, in you, we justify, in you, God, are we sad? That does not nor be there. No one sees the emptiness in our hearts in vain. We deny in Him alone is our own. Alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. It's no meaning. It's longer than so tingling our vows with joy. To know in Him alone is our own. In Him alone is our strength. Are we justified? In Him alone are we saved.
gusto ibig ay isang Okay. Lahat po nung ng members lalo ng healing, ng gusto ibig mo ay isang hangin. okay. Ituon po ninyo ang inyong mga kamay sa lahat ng mga nagnanais maglingkod sa Panginoon. Tuon niyo ang inyong kamay. Ganun lang po ninyo ang kamay niyo. Kayo po, ganyan. Okay. Hallelujah. And we will pray for you para sa anointing ng Panginoon. Amang banal, amang makapangyarihan sa lahat, narito po ang mga lingkod mo. Lord, naghahandog ng kanilang oras, panahon, lakas, at kung anumang kailangan mo, Panginoon, para sila'y magamit mo para sa iyong kaluwalhatian, para sa expansion ng iyong kingdom. Lord, gamitin mo nga po sila, i-anoint po sila kung ano ang kailangan nilang kapangyarihan, Panginoon, na dulot ng iyong pangako, ng iyong biyaya at grasya, ipagkaloob po sa kanila upang sila'y magamit mo para sa gayon sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan sa ikapagpapala ng kanilang mga paglilingkuran, lalo na ng mga may karamdaman, Panginoon, na kanilang ipipray over, na kanilang ipapanalangin, na kanilang ilalapit sa iyo, Lord. Pagpalain mo ang kanilang mga kamay ngayon na nakahalokip sa iyo, Panginoon. I-bless mong ganap ito na sino mang mapatungan ito, mapahiran ng langis, Panginoon, ang mga kamay na ito, may panalangin ito. Panginoon, ay tutugunin mo, O Lord, at ipagkakaloob, lalo na ang kagalingan sa mga may karamdaman, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At nananalig kami, Panginoon, sa oras na ito, ipinapatong mo ang iyong kamay sa kanilang lahat, Panginoon, at ibinubuhos ang grasya, Panginoon, ng ministry of healing in Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin ito, Lord, for your glory and honor in Jesus' name. Amen and amen and amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless us all. Palakpakan natin ang Panginoon. Umalakpak tayo ng may pasasalamat, yung nakangiti. Pinagpala tayo ni Lord. Amen. Okay, walang uuwi na nakasimangot. Amen. Lahat tayo dapat nakangiti. Nakamonitor tayo kay Lord, titingnan niya ang ating pananampalataya kung nananalig tayong pinagpala tayo ng Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, mangyayari ayon sa inyong pananampalataya. God bless us all.